Hello mga kumarites, ngayong Sabado nga po ay kuhaan ng card sa school kaya syempre kailangan natin mag-formal ng damit. Pero syempre kailangan ko na nga rin mag-grocery at ilang araw na nga po talaga akong hindi nakakapamili. Nagpunta nga muna ako sa school para nga po kumuha ng cards nila. Ang outfit check. Pagka-uwi ko naman nga po ay bumili muna ako ng itlog dahil kahapon pa nga po walang itlog sa aming tindahan. Pagkatapos ko nga pong kumain ng tanghalian ay diretso na nga po ako sa grocery. Alam ko nga pag ganitong mga oras nga po ay wala masyadong tao. Hapon po kasi ay pila po talaga sa counter. Papadeliver nga lang po ako dahil wala nga po si Jowa, nasa trabaho pa. Hindi lang magaganda yung mga cashier dito at mababait pa. Ito nga rin po yung stock dito. Ayan, kumuha nga po muna ako ng mga pangsigang dahil madalas nga po rin ito maubos sa aking tindahan. Kuha nga po sana ako ng malaking pangsigang na original kaso nakadikit pa. Mukhang hindi madali nga pong pitasin kaya hindi na nga po ako kumuha, baka mapunit ko lang. Wala na nga rin po ako mga pang fried chicken kaya kumuha na rin ako. Sa 3 piraso nga lang po yung kinuha ko muna. Siyempre at kailangan din nating budgetin yung ating mga kinukuha. Kuha lang ako ng 2 pirasong may spicy. Madami na nga rin po talagang kulang sa aking munting tindahan. Next ko nga pong kukuhain ay mga dilata kumarites. Alam nyo naman na pag pizza de peligro nga ay dilata talaga yung takbuhan nating ulam. Na nga po itong sardinas na pula at kulay green. Ito nga rin po yung madalas naming niluluto. Kung hindi nga po may itlog ay nilalagyan namin ito ng udong. Kumuha na nga rin po ako ng mga 5-5 tuna. Mahal na talaga ng mga dilata ngayon kumarites, hindi siya kagaya dati. Pero syempre dahil mabenta nga po ito sa ating munting tindahan ay kailangan din natin itong kumuha. Narin pong kalimutan ng asukal dahil hindi tayo pwedeng magkape ng walang asukal, lalo na kung Nescafe stick yung kape natin. Kumuha nga rin po ako ng mga cup noodles at tagda 2 piraso nga lang po yung kinuha ko. Hindi naman masyadong mabenta sa aking tindahan ay kumuha lang akong tag-iisa. O diba dahil sa munting ipon namin kumarites ay meron na naman nga po akong pang grocery para sa aming munting tindahan. Kaya hindi mo talaga pwedeng sabihin na bariya lang yung naiipon. Dahil pag dumaming nga po iyan ay malaking halaga din po iyon. Lang ng cup noodles yung mga Lucky Me kaya kumuha na nga rin po ako. Din talaga itong mga noodles ang nagpapasurvive sa atin lalo na nga kung busy tayong magluto. Kaya po ay kumuha ako ng mga kanton. Nung nakarang araw pa nga po kaming walang kanton kumarites kaso hindi nga po ako nakakapunta ng grocery dahil busy. At nagsasampu na nga po na piraso yung kukuhain ko. Yung dilaw nga po ang kukuhain ko dyan ay 5 piraso lang dahil hindi naman masyadong mabenta sa amin iyan. Nagbibideo nga po ako kumarites ay humahanap nga lang ako ng pwesto na kung saan pwedeng ilagay yung cellphone para hindi nga po magalaw. Siyempre pag marami nga pong tao dito ay hindi talaga ako nagbibideo pag nag-grocery ako. Pero siyempre hindi naman lahat ng oras ay makukuhaan mo nga ng video yung sarili mo. O diba kahit busy tayong mga nanay sa ating munting tindahan ay hindi rin talaga natin pwedeng pabayaan yung mga anak natin. Na nga po pagdating sa pag-aaral. Yan naman tuwing uwi nga po ng mga anak ko ay tinatanong ko sila kung kamusta nga po yung pag-aaral nila. Hindi naman talaga maiwasan na mayroong bababa at mayroon nga pong tataas sa kanilang mga grado. Sabi nga po nung teacher ni Sian ay wag nga daw i-pressure yung mga bata. Hana nga rin po pala ako ng mga gatas kumarites dahil yun nga po yung wala na talaga sa aking tindahan. Pero hindi pwedeng mawawala yung mga kape. Pero hindi naman ako nagpapaubos dito kumarites ng mga kape dahil inuutusan ko nga po yung panganay ko na bumili pag walang wala na talaga. Kapasok nga po ni Jowa kanina sa trabaho, ang sabi niya nga po sa akin ay matulog nga muna ako. Sabi ko nga sa kanya, bibili muna ako ng mga paninda bago nga po ako matulog pagka-uwi. Dahil wala na nga rin po talaga kaming display sa aming munting tindahan. Para mamaya nga po pagka-uwi niya ay bibili na lang kami ng uulamin namin at saka yung mga kulang dito sa aming tindahan. Kumuha na nga rin po ako ng mga biskwit pagkatapos ko sa mga kape kumarites. Nakakatuwa talagang mag-grocery para sa ating munting tindahan kahit minsan nga po ay nakakaramdam na tayo ng pagod. Wala naman tayong magagawa dahil ito nga po ay malaking tulong para sa ating pamilya. Alas ko nga rin po itong nababasa sa aking mga post kung magkano nga po yung puhunan ko. Pero ilang beses ko na nga rin po ito sinagot pero syempre sasabihin ko nga lang din po ulit para sa mga bago kong followers. Pinakauna ko ang puhunan sa tindahan ko ngayon ay 10,000 nga po iyon pero ngayon nga po ay hindi ko na alam kung magkano na. Yung nagsara naman namin na tindahan ay pinakauna ko talagang puhunan nun ay 500 lang. Doon nga po sa 5,000 ay sahod ko nga po iyon sa paluwagan namin. Bawat sahod nga po ni Jowa ay talaga namang dinediretso ko dito sa aming munting tindahan. Dito rin naman kami kumukuha ng aming pang-araw-araw. Syempre dapat nga po ay may limit pa rin yung pagkuha natin. Hindi pwedeng kakainin yung mga gustong kainin. Kailangan din natin talaga magpigil ng cravings. Minsan ay hindi naman talaga maiwasan pag may anak kakakain sila. Kung ang sinasabi na pwedeng kumain pero hindi nga po pwede yung sobra-sobra. Dahil hindi nga po makakaikot ang puhunan kung puro nga lang po labas iyon. Kung nga rin kami kumukuha ng pambayad namin sa kuryente at
tubig. Papaikot mo nga ng maayos yung tindahan mo kung hindi ka nga po nagpapautang ng pangmatagalan. At syempre, hindi pwedeng lahat ng customer mo ay papautangin mo. Pili lang din talaga yung pwedeng makautang sa akin. Yung mga matagal nga po magbayad ay hindi ko na nga po pinapautang talaga. Pero kung kailangan talaga kagaya ng ulam ay pinagbibigyan ko rin naman. Pero syempre, hindi na nga po kagaya dati na umaabot nga po ng 2,000 or 1,000 mahigit. Sa abot pa ng ilang buwan bago bayaran. At syempre, doon sa hindi naman bumibili sa akin, hindi ko rin talaga pinapautang na. Hindi naman pwedeng yung tindahan ko malulugi dahil dito siya umuutang pero hindi sa akin bumibili. Sabi nga nila, may tindahan, may rules. Char! Ayun lang kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.